Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is the perfect time that you subscribe to our channel because we are now a growing family. Officially, we are now 7,156 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay. Sige, ano po tayo, no? Pag-usapan po natin ngayon ay yung sa surveys natin, no? Yung survey po natin na nagaling sa Okta Research. Okay? Yun yung ano po natin. Okay, pakita ko lang po to sa inyo para ano naman po, no? Makita nyo din po kung ano po yung sinasabi natin. Si-share screen ko lang po 'yan. Ito po, no? Okay. Yan. Okay, so thank you so much po, no? Na ano po natin yung mga komento nyo, nababasa po natin yung mga komento nyo, na ano rin po natin, no? Alam ko naman po na marami po tayong mga kandidato na gustong pumasok sa Senado, sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, nirerespeto po natin lahat 'yan. Hindi naman po tayo wala naman po tayong sinasabi kinikilingan dito, no. Kung ano pong gusto nyo, magkomento lang po kayo diyan, paki-share na rin po para malaman naman. Kasi for example po, no, ayaw natin kay Sara Duterte. Paano po ano pong gagawin natin kung ayaw natin kay Sara Duterte, 'di ba? Kung ikaw lang boboto, kung ikaw lang hindi boboto kay Sara Duterte, mananalo pa rin siya. So ano gawin mo? I-share mo, okay, na ayaw mo. Eh, gagawa rin tayo ng video later on na bakit hindi pwedeng maging pangulo si Sara Duterte? Bakit hindi pwedeng maging pangulo si Robin Padilla? Ang pangalawang pangulo si Robin Padilla. Bakit kailangan maging pangulo si Leni Robredo, si Raffy Tulfo, si Sara Duterte? Bakit kailangan maging pangulo ulit si Rodrigo Roa Duterte? Something like that. Bakit hindi pwedeng maging pangulo si Vico Soto? Mga ganung bagay, no? Para po na ano rin tayo, na i-educate din tayo, na naku-convince, na pe-persuade din natin ang iba. Okay. Ngayon, ito po ang pag-usapan natin, yung Okta Research. Ito Okta Research, for senators po yan sa 2025. Kasi malapit na po eh. This year na po mag-file ng candidacy. I guess October yan, mag-file na sila ng candidacy. Ang huling-huli po dito, ano actually, no, ang ano diyan, ang pasok lang diyan hanggang 12, no? Pero tignan niyo po siya, 'di ba? Pwedeng 12 to 19. Yung huling-huli po natin yung 12 to 19, no? Ayan. Pwede pong ano, no? Pwede siyang number 12 hanggang 19. Pero syempre, sa tingin po may talo to, no? May talo. Okay, pero pwede ring manalo kasi may couple of months pa naman na pwedeng gawin. Ito si Ben-Hur Abalos. Okay, kilala naman po natin si Ben-Hur Abalos siguro dahil siya po ay ang DILG Secretary, Department of Interior and Local Government. Dati po itong naging mayor ng Mandaluyong City. Okay? Tapos ito rin po ay asawa ng vice mayor ngayon ng Mandaluyong City. Ama ng mayor ng Mandaluyong City na si dating COMELEC chairperson Ben Abalos. Okay? Yan po. Naging mayor din po yung tatay niya, mayor din po ngayon, hanggang ngayon. Hindi ko alam kung naging congressman din yan, pero si Ben-Hur Abalos po ay dati rin pong naging MMDA chairperson ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya masasabi din natin na malapit siya sa mga Duterte, siyempre mas malapit siya sa Pangulong Bongbong Marcos. Naging spokesperson po ito ng spokesperson at saka naging campaign manager ni si Pangulong Bongbong Marcos nung tumakbo bilang Vice President sa Metro Manila, no? Na ipanalo niya po si Pangulong Bongbong Marcos nung tumatakbo bilang Vice President sa Metro Manila. Okay? Ito, naging campaign manager din po, one of the campaign managers ni Pangulong Bongbong Marcos nung tumakbo siya bilang Pangulo ng nakaraang eleksyon noong 2022. Okay? So, pwedeng it's safe to say na naipanalo din niya si Pangulong Bongbong Marcos bilang campaign manager. Okay? So, talagang napakalapit nito sa unang pamilya kay Pangulong Bongbong Marcos at masasabi ko din na qualified naman siya to run as a senator dahil abogado rin ito, no? Pero it's a different story kung
pwede ba siyang manalo? Kasi tignan niyo naman yung sa survey, 12 to 19. Pero nasasabi natin na ang pinaka-perfect na survey, pinaka-best survey ay yung pagdating ng eleksyon ng 2025. Okay? Si Ben-Hur Abalos. Okay? Tayo personally, gusto rin natin na ito ay pumasok sa Senado. Abogado din naman ito. Okay? Ang susunod po diyan, 20.8% lang siya. Okay? Ang susunod po diyan, halos statistically tied sila ni Doc Willie Ong, 21.3%, 12 to 19, Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong ay from the title itself, doktor po yan, medical doctor. Okay? YouTuber din po yan. Marami na po siyang YouTube videos, milyon na milyon ang kanyang mga subscribers, ang mga kanyang views, kumikita po yan sa YouTube. Okay? Pero syempre, tinutulong din niya yata yung kita niya sa YouTube. Kaya nga naman, mapakiusap natin sa mga supporters ni Doc Willie Ong, support naman yung ating channel, #WalkWithLand. Si Doc Willie Ong ay ilang beses na rin po tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit talo po, no? Sa lahanay ng Lakas NUCD. Noong nakaraang eleksyon, nag-resign po siya sa Lakas NUCD dahil tumakbo bilang Vice President ni Isko Moreno noong nakaraang eleksyon. Ngunit, okay, kasamaang palad, talo po sila ni Isko Moreno, Doc Willie Ong. Pero dapat parang gawin niya sana yung parang kay mga Tulfo brothers. Okay? Na talagang nag-a-anchor siya sa mga subscribers niya, si Doc Willie Ong. Okay, si Doc Willie Ong din po ay isang doktor, no? Ang huling nagsilbi or na senador, na doktor, no, medical doctor ay si Juan Flavier. Wala na yatang iba, no? Ay si ano pa pala, si Doktora Loy Ejercito, pero psychologist naman yata 'yun, si Doktora Loy Ejercito. Siya ay talagang si Juan Flavier, no? Para yung doktor 'yun no? So talaga, no? Ito yung sana best na pwedeng maging senador na doktor kasi ang tagal na no? Okay? Kasi katulad nun, sino ba nag-chair ng Committee on Health? Si Bongo yata. Di ba? Mga tinatanong, yung brief, panty, ganyan. Di ba? So, mas maganda sana, may kaalaman talaga sa medical. No? Sa tingin ko, aside from Ben-Hur Abalos, ito rin ang pinaka-the best na pwedeng pumasok, no? Qualified na pumasok sa Senado, si Doc Willie Ong. Ang susunod po natin ay 21.5%, no? 11 to 19. So, pwedeng panalo, pwedeng talo 'yan, no? So, malamang sa malamang talo ito si Lito Lapid. Si Lito Lapid po ay naging gobernador ng Pampanga, Kabalen, no? Pero one time po tumakbo po bilang mayor 'yan ng Porac, talo po 'yan. Okay? Si Lito Lapid ay may party list po 'yan, no? Yung pinuno, yun po yata yung kanyang party list pinuno si Lito Lapid. Matagal na rin pong naging senador yan. Artista po yan. Ngayon ay nagiging busy siya sa mga shows niya kay Coco Martin, si Lito Lapid. No? Pero si Lito Lapid, tingin ko, kailangan na nating i-level up ang mga linalagay natin sa Senado. Okay? Yes, indeed. Kapampangan po yan. No? Taga Central Luzon. Pero tingin ko po ay hindi na dapat na iluklok si Lito Lapid. Pero siyempre, kayo din po ang magdi-decide yan kung anong majority, kung ano yung mga kagustuhan ng sambayan ng Pilipino, nire-respeto din po natin yan. Okay? So ang gusto po natin pumasok sana among this list, Ben-Hur Abalos, Doc Willie Ong. Ang susunod po natin ay si Francis Tolentino. Taga Cavite po yan, taga Tagaytay. Okay? Naging MMDA chairperson din po ito sa panahon ni Pangulong Aquino, Noynoy Aquino, si Francis Tolentino. Ngayon ay naging senador. Nung tumakbo siya bilang senador noong 2019 midterm election sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakakuha pala siya ng 22.4%, 11 to 19. So may talo, may panalo ito si Francis Tolentino. Abogado din po ito, si Francis Tolentino. Okay? So ako personally gusto ko rin pong pumasok ito, no? Sa Senado ulit, no? Pero tingin ko mahihina siya, no? So
Ibig sabihin, nag-rely pala siya sa Duterte Magic noong 2019. Eh, anyhow, parang wala naman siyang masyadong nagawa. Tinanggihan niya pa nga, nag-resign siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Okay? Sige, tatlo na po ang gusto nating pumasok. Ang susunod po natin ay si Pia Cayetano, 9 to 16. Okay? 26.4%. Athlete po ito, abogada din po ito, si Pia Cayetano, kapatid po ito ni Alan Peter Cayetano, anak po ito ni Kumpanyero Cayetano na naging senador din ng Pilipinas, ngunit namatay po yun, okay, si Pia Cayetano. No? Okay? Si Pia Cayetano din po ay taga Taguig Pateros 'yan. Naging congresswoman din po 'yan ng Taguig Pateros. Okay? Kaya lang nagkakainitan sila ng Makati City. O tingnan ko kung mananalo siya sa Makati City. Pero anyhow, tingin ko mananalo ito si Pia Cayetano. So apat na po ang gusto nating maging kasama dito, no? Si Ben-Hur Abalos, Doc Willie Ong, Francis Tolentino, and Pia Cayetano. Okay? 26.4%. Ang susunod po dyan ay yung 7 to 14. No? Isko Moreno, 26.7%. Si Isko Moreno ay hindi po ito ang unang pagkakataon na tumakbo bilang senador. Kung tatakbo siya sa 2025, tumakbo na rin po ito. No? Noong 2016, if I'm not mistaken, sa hanay po ni sino ba? Sa hanay po ni Grace po at Chis Escudero, ngunit natalo po. Nung nakaraang eleksyon, tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas, ngunit natalo din po kasama ni Doc Willie Ong. No? Isko Moreno, naging mayor po ito ng Maynila, naging vice mayor po, naging konsehal po ito ng Maynila. Kung in terms of ideas, marami po itong talagang ideas. Ito rin po ay gusto nating pumasok sa Senado. Isko Moreno, no? Dahil po napakarami ng ideas niya at hindi po siya mawawala ng ideas upang pagandahin ang Pilipinas doon sa mga batas na pwede niyang ipasa. Si Isko Moreno. At saka, nagtapos din po yata to ng abogasya. Okay? Abogado po, no? Pero abogasya, yung kurso, yung programa. Pero hindi pa po yata siya nagtitake ng law. I mean, yung bar ng ano, no? Okay. Ang susunod po dyan ay si Amy Marcos. Nakakagulat pong isipin, akala po natin si Amy Marcos ay nasa bandang taas o gitna. Pero ito, bandang huli to, no? 6 to 12. So ibig sabihin, may talo po ito, may panalo. Lalong-lalo na yung mga kandidato sa ibaba ay biglang tataas, wala na si Amy Marcos. Naging gobernador po ito, naging congresswoman po ito, at syempre kapatid po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, anak po ito ng dating First Lady Imelda Marcos, anak po ito ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Okay, so panganay po ito, alam na alam niya po ang mga kapakanan ng ating bayan. Okay, so ito rin po ang gusto nating pumasok sa Senado, Amy Marcos. Okay, susunod po natin ay si Bong Revilla. Si Bong Revilla po ay dating naging gobernador ng Cavite. Okay? Tapos naging senador na ng Pilipinas. Okay? Anak po ito ng dating senador Ramon Revilla Sr. Okay? Ano pa po 'yan, no? So artista po 'yan, marami pong mga pelikula 'yan. Ngayon may pelikula siya, yung pulis siya, natakot siya sa kanyang misis. All right? So ang ano natin diyan ay ito si Bong Revilla. Ito, ako naman po ay panahon na. No? Panahon na para hindi po ma-elect ito si Bong Revilla. Sabi ko nga, i-level up na po natin ang ating mga nilalagay sa Senado. Okay? So yan, hanggat maaari ayaw po natin pumasok si Bong Revilla bilang senador ng Pilipinas. Kayo po ba? Gusto niyo po bang pumasok si Bong Revilla bilang senador ng Pilipinas? So yun po, no? Ang susunod po dyan ay si Manny Pacquiao, 6 to 11. Boksingero po yan si Manny Pacquiao. Naging congressman po yan. Naging senador po yan isang beses. 31.7% po yan. Okay? Mayaman na mayaman po yan. Last election po, tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ngunit natalo po si Manny Pacquiao. Okay? Tayo po ay panahon na hindi po natin i-elect ito si Manny Pacquiao. Okay? I-level up na po natin. So last time around, nung tumakbo po siya bilang senador, binoto po yan natin dahil sa pakiusap ng ating pinsan dyan sa Jensan. Pinagbigyan na po natin. Pero ngayon, since sa pagbigyan na po natin yung pinsan natin dyan sa Jensan,
panahon na hindi natin i-elect ang Manny Pacquiao. Okay? Okay. Ang next po natin ay si Bato de la Rosa, no? 32.5%. Si Bato de la Rosa ay dating PNP chief ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naging Bucor chief din yan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Na naging senador noong 2019 nung midterm election sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Nanalo po yan. So nagkaroon, may Duterte magic pa at that time. No? Pero tingin ko po, panahon na rin na hindi tayo mag-elect ng isang kasama ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pangalan ng Bato de la Rosa. 32.5% po yan. No? So panahon na po. Dating Chief PNP yan. Kasi po, para magduduplicate po sila ni Ping Lacson. Ang susunod po natin, 5 to 10, 33.5%. Si Ping Lacson ay dati pong naging Chief PNP ni Erap Estrada. Okay, naging secretary din po yan or advisor ni Pangulong Aquino. Matagal po yung senador. Nag-iisa lang po si Ping Lacson na hindi po tumatanggap ng pork barrel sa kanyang paniwala na ang mga senador at ang mga congressmen and women ay ang trabaho ay nagpapasa lang ng batas. Papasa ng batas and at the same time, tinitignan nila ang mga budget kung talagang nararapat ang budget. Pero hindi po sila yung gumagastos or nagpapa-implement ng mga budget na yun. Okay? So panahon na po na walang Bato de la Rosa, Ping Lacson lang po tayo. Okay? Susunod po dyan si Rodrigo Roa Duterte, 38.1%, 4 to 6. Mataas po yan. Kung tatakbo siya, mananalo po yan si Rodrigo Roa Duterte. Ngunit, panahon na rin po na pagpahingahin natin ang matanda. Matanda na po talaga siya. Tignan niyo po, halos binubuhat na siya pag nagsasalita, pag naglalakad. Di ba? Kaya po, pagpahingahin na natin, parang awan nyo na po. Okay? 38.1%. Mataas po yan, pero parang awa nyo na, no? Na itigil na natin itong mga kahibangan na mga Rodrigo Roa Duterte na yan. Okay? Ang susunod po natin ay si Ben Tulfo. Pero ano po tayo nirerespeto natin ang desisyon ni Rodrigo Roa Duterte kung tatakbo man siya. Marami naman po siya mako-contribute. Pero ako personally, gusto ko na po siya magpahinga. Okay? Susunod po dyan ay si Ben Tulfo. Diyos ko, 42.5%. Kung si Ben Tulfo ay mananalo, okay, 3 Tulfo na po ang magiging senador ng Pilipinas. This is the first time na mangyayari po yun. Si Ben Tulfo. Broadcaster po yan si Ben Tulfo. Okay. Ay, wait lang po. Si Rodrigo Roa Duterte ay naging mayor, congressman, naging vice mayor, at siyempre, naging presidente ng Pilipinas, abogado din po yan, prosecutor. So, ibig sabihin, qualified po siya to run as a senator. Pero, for his sake, and for his health sake, tama na po. No? Si Ben Tulfo po ay isang broadcaster. Okay? Kapatid po yan ng mga Tulfo. Siyempre, no? Kapatid po yan ni Raffy Tulfo, na senador ng Pilipinas. Kapatid po yan ni Erwin Tulfo, na congressman at CIS representative. At ito ay broadcaster. No? Matapang tao ito, si Ben Tulfo. Okay? Okay, susunod po dyan ay si Bongo. No? 49.9%. Okay, ako po, personally, gusto rin po natin pumasok ito si Bongo, no? Ano naman, napaka-ideal din naman na si Bongo ay nandyan, no? Kasi dating Special Assistant to the President, senador na for the last couple of years, okay, malapit kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So instead of Rodrigo Roa Duterte, si Bongo ay nandyan na, okay? Now, si Tito Sotto naman ay naging Vice Mayor yan, naging senador ng matagal, anak niya ang Vice Mayor ng Quezon City ngayon, na si Gian Soto, host siya ng Eat Bulaga, dating Senate President, dating senador. So okay lang, no? So pwede rin, no? Dati po tumakbo bilang Vice President ng Pilipinas, ngunit natalo. Si Ping Lacson din po ay tumakbo bilang Presidente ng Pilipinas, ngunit natalo. So Tito Sotto ay pwede, no? Pwede pong pumasok yan. Gusto rin natin pumasok si Tito Sotto because of his experience as a Senate President. Sir Erwin Tulfo po ay tingin ko po hindi, no? Kahit po number 1 niya, 58.4%, kahit na po
sigurado na pwedeng manalo yan, si Erwin Tulfo, ay hindi po dapat manalo yan. Okay? Congressman po yan ng ACT-CIS today. Okay? So yung mga ano po, sinabi natin na gusto natin ay personal po yun. At saka marami pa po talagang pwedeng umano dito. For example, si Chel Jokno, si Leni Robredo, itry natin. No? Si Gibo Chodoro, Dingdong Dantes, pwede, di ba? Para makabago lang, no? So, dito po sa listahan na to, ilan bang napili natin? Benhur Abalos, Doc Willie Ong, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Isko Moreno, Amy Marcos, Ping Lacson, Bongo, Tito Soto. Okay, Siyam. Siyam po, no? Siyam. Oh, so, siyam na yon, pwedeng ano, no? Si Gibo Chodoro, pang-10, Leni Robredo, pang-11, pang-12 naman si Chel Jokno. Yung mga gano'n, no? Pwede pang isama si ah, si Dingdong Dantes. Baga, o parang may artista, appeal din naman kayo. Pero siyempre, Dingdong Dantes, ay ano naman talaga. Okay, sige po. Stop share ko muna, no? Okay, so hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman para we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.